panlalawigan ng Oriental Mindoro. Ako si Fiaca Lizan de Leon at ito ang Kapitolyo para sa mamamayan. Sa ulo ng mga sumisikat nating balita, Power Development Technical Planning para sa isla ng Mindoro sisimula na. Malimit na pagkawala ng kuryente susuriin ng sangguniang panlalawigan. 26th Caban Moriones Festival, tagumpay. At tampok po namin sa edisyong ito ang pagbati ng sambayan ng Mindoreño sa patuloy na pagpupunyagi ng ama ng lalawigan para sa kapakanan ng kanyang mga kababayan. Sa detalye ng ating mga balita, sisimula na ang technical planning para sa kabuuang pagpapaunlad ng enerhiya sa buong isla ng lalawigan bilang pagsisimula ng pagsasakatuparan ng direksyong tinukoy sa nakaraang Oriental Mindoro Investment Summit. Dito sa mentrong ipinatawag na pagpupulong ni Governor Alfonso V. Umali Jr. sa mga konsernadong ahensya ng pamahalaan matapos makipag-ugnayan siya sa United States Agency for Investment and Development o USAID upang siyang gumabay para sa sama-samang pagbuo ng epektibong plano na mapailawan ang buong isla ng Mindoro batay sa magiging deklaradong demand ng kuryente sa iba't ibang bayan sa lalawigan. Naging panauhin sa naturang pagpupulong sina Miss Arlene Donaire ng USAID kasama sina Professor Wally Del Mundo at Ginoong Ivan Cruz. Kasama naman ni Governor Umali sa pagpapatawag ng naturang pagpupulong si Provincial Administrator Nelson Melgar. Kabilang sa mga dumalo rito, sina Ginoong Romeo Quasay ng Oriental Mindoro Electric Cooperative at Ginoong Dantis ng Occidental Mindoro Electric Cooperativo o OMECO at mga kinatawan ng iba't ibang konsernadong ahensya ng pamahalaang nasyonal at pamahalaang panlalawigan. Ayon kay Governor Umali, matapos isagawa noon ang Mindoro Investment Forum, napansin niyang wala pa itong nagiging kasunod na gawain na magpapatupad ng mga pinagkasunduan sa nasabing forum, kaya naisipan niyang makipag-ugnayan kay former Senator Ping Lacson para i-follow up ang naturang usapin. Magiging bahagi ng inisyatibang ito niya ang gagawing Regional Trade Fair sa susunod na taon na dito sa lalawigan isasagawa na higit na magpapakilala sa Oriental Mindoro sa mga prospective investors. Ito rin ang dahilan niya ng kinakailangang pagpapabilis ng pagsasakatuparan ng mga plano para sa power development ng isla. Sabi namin, ang ganda ng Mindoro, pero maisip happy na yung natin niya. So we decided to go to Florida. Tapos sabi namin sa kanya, why don't you try to look at, take a look at Mindoro? Kasi ang ganda is Ayam. Pero when we went to her, sinabi na namin na ayaw namin yung we cannot do away with Occidental. Kailangan island development. Hindi pwedeng isa lang. Kasi kahit ano gawin natin, may power kami, sila wala. Meron kami maayos na infra. Pagdating sa Occidental, hindi maayos. So problema na namin yun. So kailangan buo kami. Pag walang power, walang mangyayari. Pero marami kami rin ng power. In fact, pati yung DFCI, gusto nila magdala ng power dito through San Valentino, pero ang dadali sa amin power na. Ayon naman kay Miss Arlene Donaire ng USAID, mahalaga sa kanilang malaman ang mga issue at challenges na kinakaharap ng ekonomiya ng Oriental Mindoro upang makaibo ang kanilang staff na may expertise sa power development tulad ng nagawa na nila sa lalawigan ng Palawan at Bohol. Kaya si Prof. Wally, who's the team leader for our groups, anything related to power development planning, capacity building for electric co-ops, and new reforms or reform initiatives related to how electric co-ops can become more competitive sa pag-procure ng power. Prinisenta ni OMECO General Manager Quasay at OMECO Manager Dantis ang kasalukuyang kalagayan ng paggamit ng kuryente sa Oriental Mindoro at Occidental Mindoro. Nag-ulat din ng ilang kinakaharap na suliranin sina Provincial Agriculturist Petronilo de Mailig at Senior Tourism Operations Officer Orlan Tizon sa larangan ng agrikultura at turismo sa lalawigan.
Nagpasalamat naman si Omeco Dantes kay Governor Umali sa layunin nitong isama ang lalawigan ng Occidental Mindoro sa planong pagpapaunlad ng enerhiya ng buong isla ng Mindoro. Salamat din po ako at narinig ko na magiging oversupply ang power dito sa atin dito sa Oriental Mindoro na kami ay kinakapos sa kabila. Ibig sabihin kung tayo magtutulungan, masasolve para ko yung problema natin. Kasama naman sa napagkasundo ang plano sa espesyal na pagpupulong ang mapababa ang kasalukuyang halaga ng kuryente sa lalawigan at ang pagkakaroon sa hinaharap ng iisang power generation rate lamang sa Oriental at Occidental Mindoro. Ang paggamit ng bottoms-up at multi-stakeholders approach, ang pag-iinsala ng substation sa Rojas at Mansalay at ng sariling transmission line mula sa Oriental Mindoro patungo sa bayan ng Occidental Mindoro at ang pagsasagawa ng technical study kasama na ang kasalukuyang kalagayan ng agrikultura, turismo at ekonomiya ng isla ng Mindoro na malaking salik at magiging batayan sa isasagawa nilang technical planning. Naiulat din na hanggang Hunyo 2014 na lamang makapagsusupply ang National Power Corporation ng kuryente sa lalawigan, kaya kinakailangan ng kumilos para sa pagdadagdag pa ng mga kasalukuyang source ng kuryente sa lalawigan. Sa kasalukuyan, may 38 megawatts dependable source ng kuryente ang lalawigan samantalang 12 megawatts naman sa Occidental Mindoro. Ngayong taong 2014, umaabot na sa 930 na sityo ang napapailawan sa lalawigan sa magkatuwang na pagtutulungan ng Ormeco, Pamahalang Panlalawigan at Pamahalaang Nasyonal. Sa taong 2015, may 200 sityo na lamang ayon kay Ormeco General Manager Kuwasay ang matitirang target nilang mapailawan para sa 100% na pagpapailaw sa lahat ng sityo sa lalawigan. Susunod, paggunita sa Semana Santa naging maayos. Malimit na pagkawala ng kuryente, susuriin ang sangguniang panlalawigan. Kalusugan ng mga kabataan, tampok sa Youth Forum at pagtatrabaho ng SPES, nagsimula na. Huwag po kayong maglilipat, ibibigay namin ang detalye ng mga balitang yan sa pagbabalik lamang ng KPSM. Kapag tumuloy ang bagyo, nakahanda ka ba at ang iyong pamilya? Alamin ang mga dapat gawing pag-iingat kapag may papalapit na bagyo. Una, makinig sa radyo o manood ng TV at abangan ang pinakahuling balita tungkol sa namumuong sama ng panahon. Alamin kung gaano katibay ang bahay ninyo laban sa malakas na hangin. Patibayin ito kung kinakailangan. Kung ang kinatatayuan ng bahay ay nasa mababang lugar o malapit sa ilog na maaaring umapaw, tukuyin kung saang mataas na lugar maaaring magtungo kapag lumakas ang ulan o alamin ang itinalagang evacuation site ng konsernadong ahensya ng pamahalaan. Malambot ba ang kinatatayuan ng inyong bahay na posibleng gumuho kapag lumakas ang bagyo? Kaagad na lumikas hanggat may araw pa, lalo na kung malakas ang paparating na bagyo. Magkaroon ng Family Emergency Preparedness Plan upang maging alerto kapag paparating na ang bagyo. Magkaroon ng checklist ng mga dapat ihanda sakaling kailanganing lumikas ng pamilya. Kabilang sa checklist ang imbak na pagkain na hindi madaling masira tulad ng mga dilata, tubig inumin, flashlight, at battery nito, kandila, gamot sa mga pangunahing sakit, at pito na gamit sa paghingi ng tulong. Mahalaga ring i-secure ang mahalagang papeles kapag lumikas. Kapag pumasok na ang tubig sa loob ng bahay, ibaba ang main switch ng kuryente upang hindi abutin ng tubig ang outlet at pihitin ding pakanan ang gasol na maaaring pagbula ng sunog. Matapos na gawin ito, kaagad na lumikas patungo sa evacuation site o mataas na lugar. Naging maayos at payapa ang nakaraang paggunita sa Semana Santa dito sa lalawigan ng Oriental Mindoro. Sa panahon ng Kwaresma, nagiging pangkaraniwan na ang mga makabagong pamamaraan ng paggunita nito sa lalawigan, kung saan may mga grupo ng kabataan, pamilya o samahan na idinadaan ang paggunita sa sama-samang pagtungo sa mga tabing dagat.
Ebidensya makikita sa mga pangunahing kalsada, ang kahit maliliit na sasakyan ay punong-puno ng sakay, kaya't hindi rin minsan maiwasan na magkaroon ng aksidente sa daan. Sa kabila nito ay mayroon pa rin namang ang pamamaraan ay sa pamamagitan ng pagsasagawa ng mga gawaing nagninilay at sinserong gumugunita sa tunay na esensya ng mahal na araw. Maliban sa pangkalahatang Oplan Semana Santa, nagtayo rin ng sariling Oplan Semana Santa Capitol Desk ang pamahalaang panlalawigan na ginampanan ng mga piling tanggapan sa Kapitolyo na handang umalalay sa mga manlalakbay sakaling magkaroon ang mga ito ng biglaang suliranin sa kanilang paglalakbay. Sa pag-iikot ng KPSM nitong nakaraang Semana Santa, napansin ng aming grupo na sa mga simbahan marami pa rin naman ang nagsasagawa ng tinatawag na bisita iglesia, kung saan pinupuntahan ang mga banal na lugar tulad ng simbahan sa iba't ibang bayan upang doon manalangin. Marami rin sa mga ito ang nagtungo sa simbahang bato sa bayan ng Nauhan, kung saan nakita nila ang malaking pagbabagong pisikal nito kumpara sa una. Naisasagawa pa rin ang tradisyonal na pabasa sa pasyon, kung saan ang nilalaman na binabasa ng pakanta ay nagpapahayag ng kasaysayan ng Panginoong Hesukristo simula sa kanyang pagsilang hanggang sa kanyang pagkamatay at pagkabuhay na tunay na nagbibigay ng maraming aral. Kung iniga sa lubay, di magiba, at bagaman sinusundan si Jesus na. Marami rin ang nagsasagawa ng istasyon ng krus, kung saan 14 na istasyon ang dinadasalan ng mga tao bilang paggunita kung paano namatay si Jesus at ang aral nito sa bawat istasyon. Sa pag-ikot ng KPSM, nakasaksi pa ito ng pagsasadula ng isang istasyon ng krus sa kabaan ng highway ng Barsinaga, Nauhan, kung saan pawang mga nakakostume ng mga sinaunang damit ang mga kalahok na hawig sa kasuotan noon ng mga alagad ni Kristo. At syempre pa, ang pinakaabangan ng marami, ang pag-ikot ng mga moryon sa kabayanan na nagpapagunita kay Longino, ang sundalong bulag, ang isang mata na sumibat sa tagiliran ni Jesus habang ito'y nakapako sa krus, kung saan ang tilamsik ng dugo na tumama sa bulag niyang mata ang nakapagpagaling at tuluyan siyang nakakita. Gayun din ang mga nagpipinitensya sa bayan ng Pinamalayan, malapit sa simbahan, bilang pagsasagawa ng kanilang taunang panata ng pagsisisi sa kanilang mga nagawang kasalanan bilang mga Kristiyano. Hindi naman magiging kumpleto ang pagunita sa mahal na araw kung mawawala ang prosesyon ng mga santo tuwing Biyernes Santo. Patunay lamang ang mga ito na sa kabila ng pagsasaya at pagliliwaliw ng mga kabataan ngayon, sa panahon ng mahal na araw, buhay pa rin ang mga tradisyong nagpapakita ng tunay na esensya ng Semana Santa. Sa mga nakaraang araw, lalo na nitong nakaraang Semana Santa, marami ang nakapansin sa malimit na pagba-brown out dahil na rin marahil sa mainit na panahon. Kaya sa nakalipas na sesyon ng Sangguniang Panlalawigan, isa ito sa mga naging tampok na pinagtalakayan dito. Nagbabalita si Beverly Aguila. Ang pagkakaroon ng sapat at tuloy-tuloy na supply ng kuryente ang isa sa mga mahalagang salik upang masustenahan ang pagunlad ng isang lugar at higit na makaengganyo ng maraming mamumuhunan. Ang pagtitiyak sa maayos na serbisyo ng kuryente at iba pang public utilities ay itinuturing na kasama sa mga responsibilidad ng mga lider sa pamahalaan. Nitong nakaraang ika-20 ng Abril, linggo ng pagkabuhay para sa mga mananampalatayang Kristiyano, nakaranas ng may 10 oras na brownout ang ilang bahagi ng Oriental Mindoro. Ito ay personal na naranasan ni Vice Gobernador Yumerlito A. Dulor kasama ng kanyang pamilya at ng libo-libong mamamayan at maging ng mga turista sa lalawigan. Ito rin ang paksa ng kanyang privilege speech sa sesyon ng SP noong ika-22 ng Abril sa Batasang Panlalawigan sa lungsod ng Calapan. Narito ang bahagi ng kanyang pribilehiyong pananalita. Power is very vital nowadays because I honestly believe power becomes a necessity and it becomes really a part of our life. Last Sunday, we spent for the first time my Easter Sunday in the area of Sabang and Dalawigan. Together with my family, my older girl was with me, my parents, my music family. At around 6 o'clock in the afternoon, 6:30 in the afternoon, nung dumilim na, biglang namatay si Mina.
makikita mo talaga yung buong area, bumilig. Maya-maya mahirap eh. Mga 5, 10, 15 minutes, ulit. So, happy together again. Maya-maya, nag-drop out na naman, successful. And series yan, para kayo may Christmas nights. Patay, buhay, patay, buhay. Patay, buhay, patay, buhay. The following day, I received a notification of what happened. Because what throughout the whole night, talaga, sobrang dilim at sobrang clean. So, pinabukasan ng bata, I received a reply, nagsasabing nag-back down ng 69 kidney line or may isang post yung nag-back down, isang linya nag-back down. Alam niyo, here. Sabi nila, maayos na. Pero ina, around 9:30 in the morning, maayos. So, I was assured, Mr. Chair, that that won't happen because that is an isolated case. Pagdating, Mr. Chair, ng 6:48 ng gabi, namatay na naman. I had a very good discussion with my brother, who is in charge of one of the departments. And I was telling my brother, who's more in charge, I am going to say this in the Sangguniang Panagrihan because I believe it's our obligation to know what's the cause. It's our obligation to the public to know what happened and find solutions so that these things won't happen again. Binigyang diin niya na kinakailangang agad na malaman ang tunay na dahilan sa mga nangyayaring brownout sa lalawigan upang makapaghanda at makahanap ng mga epektibong solusyon para rito. Bilang kagyat na aksyon ng SP sa pangunguna ni Acting Presiding Officer Juan Paulo Luna at sa mosyon ni SP Floor Leader Rafael Infantado, inirefer ang nabanggit na usapin sa SP Committee of the Whole kung saan lead committee ang Power, Energy and Other Public Utilities na pinamumunuan ni Bukal Apollo E. Ferraren. Sa susunod na edisyon, ihahatid namin sa inyo ang follow-up report at ang resulta ng ipinatawag na pagpupulong ng SP sa mga konsernadong institusyon hinggil sa nasabing usapin. Ang kalusugan ng mga Mindoreño, lalo na ng mga kabataan, ay isa sa mga ipinaprioridad na tinututukan ngayon ng pamahalaang panlalawigan. Kaya sa pakikipagtuwang sa pamahalaang nasyonal, sinisikap nitong maipaalam ang kahalagahan ng pangangalaga sa kalusugan na siyang naging layunin ng ginanap na Youth Congress. Narito report ni Beverly Aguila. Ang kabataan ang nananatiling pag-asa ng sambayanan. Sa gitna ng mga usaping kanilang kinakaharap sa kasalukuyan, kinakailangan ng mahusay at matyagang paggabay sa ating mga kabataan upang maihanda sila sa paggampan sa kanilang mga responsibilidad at tungkulin bilang mga produktibong mamamayan ng ating bansa sa darating na hinaharap. Kaugnay nito, mahigit sa 200 kabataang Mindoreño ang natipon sa isinagawang Youth Forum sa Divine Word College of Calapan Gymnasium sa lungsod ng Calapan noong 11 ng Abril. Nakatutok sa temang kalusugan ng kabataan, kaunlaran ng lalawigan. Ang gawain ay magkakasamang inorganisa ng pamahalaang panlalawigan ng Oriental Mindoro sa pangunguna ng Provincial Health Office, DOH Regional Office 4B, Center for Health Development, Luzon Health at ng pamahalaang lungsod ng Calapan. Ang gawain ay dinaluhan ng mga piling kabataan mula sa Boy Scouts of the Philippines, Oriental Mindoro Council, mula sa bayan ng Victoria at lungsod ng Calapan, Baco Technical Vocational School, Youth for Christ at Singles for Christ, at mga mag-aaral mula sa Oriental Mindoro National High School. Nagbigay ng kani-kanilang mensahe sa okasyon ang mga opisyal ng pamahalaang panlalawigan sa pangunguna ni na Provincial Administrator Nelson B. Melgar na kumatawan kay Gobernador Alfonso V. Umali Jr. at Sangguniang Panlalawigan Board Member Flor de Rojas Atienza na kasalukuyang SP Committee Vice Chair on Youth Affairs and Sports Development at kumatawan kay Vice Gobernador Yumerlito A. Dulor. Walang iba na maaaring mangalaga at gumawa ng tama para diyan kundi kayo. At wala din namang iba na maaaring bumabay sa inyo kundi sila at tayo. So this is more of hands join, spirits combine, and dreams going together. Let's all join hands, let's combine our efforts, and let's all dream as we think of the youth who would really be in
In the words of Rizal, the hope of the fatherland. Hindi po siya nawawala ng pag-asa. Kayo, mga katulad kong kabataan na naririto, ipakita natin na kaya natin lampasan ang mga tukson na nakapaligid sa atin. Ipahayag natin ang kahalagahan natin mga kabataan sa lipunan. Nasa inyong kamay kung paano ka magtatagumpay sa buhay. Basta't lagi mo lamang pangangalagaan ang iyong kalusugan. Sabi nga, kapag ang Diyos ay nagbigay ng pagpapala, ito ay liglig, siksik at umakapang. Ipinabot naman ni Calapan City Mayor Arnan C. Panaligan ang kanyang mensahe sa pamamagitan ni CHD Program Manager Dr. Maria Teresita N. Bolor. Samantalang kinatawan naman ni Dr. Eunice Ilagan, si DOH-4B Regional Director Eduardo C. Hanairo. Nilahad naman ni PHO Technical Division Head Nurin Dakula ang program overview and rationale. Sa ikalawang bahagi ng programa, tinalakay ang iba't ibang issue at usaping kinakaharap ng mga kabataan ngayon. Kabilang narito ang youth and lifestyle, puberty and adolescent sexuality, fertility awareness and teenage pregnancy, STI, HIV and AIDS prevention, bullying, juvenile delinquency and adolescent issues and concerns, at youth and gender. Sa mga gawaing tulad ng Youth Forum na ito, nabibigyan ng pagkakataon ng mga kabataan na maunawaan ang mga usapin at suliraning kanilang kinakaharap bilang isa sa pinakamahalagang sektor ng ating lipunan. Dahil sa hanay na ito nagmumula ang mga susunod na lider ng bansa, mahalagang maituro sa kanila ng buong husay ang mahalagang panuntunan at mga aral na kanilang magagamit sa panahong sila na ang mamiminuno sa ating bansa. Patuloy ang pagtutuwang sa pagtulong ang pamahalang palalawigan at pamahalang nasyonal na matulungang kumita at magkaroon ng karanasan sa pagtatrabaho ang mga kabataang mag-aaral ngayong bakasyon. May report si Randy Digma. Nagsimula ng sumalang sa trabaho ngayong bakasyon ang mga mag-aaral sa lalawigan na benepisyaryo ng Special Program for Employment of Students o SPES program ng Pamahalang Palalawigan at Department of Labor and Employment o DOLE. Nauna nang sinagawa ang orientasyon sa may 241 mag-aaral at out-of-school youth na pinangunahan Education and Employment Services Division o ESD Chief Antonio Magnayi Jr., katuwang si DOLE SPES Coordinator Ramses Torres na sinagawa sa OMSTA Building, Calapan City noong Abril 21. Matatandang taong-taong sinasagawa ang SPES program na pagsasanay sa pagtatrabaho hindi lamang sa mga tanggapan sa Kapitolyo maging sa national agencies at mga munisipalidad sa buong kapuluan. Sa SPES program, 60% ang pondo manggagaling sa pamahalaang palalawigan samantalang magmumula sa DOLE ang 40% na ipapasweldo sa mga benepisyaryo. Bilang panauhin sa orientasyon, nagbigay inspirasyon si Provincial Administrator Nelson B. Melgar sa mga kabataan. Sinabi niyang ang programang ito ay tinataguyod sa pamagitan ng pagtutulungan ng pamahalang palalawigan at DOLE. Isa rin anya itong magandang karanasan para sa kanila na makapagtrabaho ngayong bakasyon kasabay ng ilang mga tagubilin sa mga kabataan. First formal experience na magtrabaho. At ito rin siguro yung panahon para simulan ninyong rinangin sa sarili niyo. Ano ba talaga ang gagawin ko sa sandali ng lang? This could be your baptism. Kung sa iba ang tawag dito yung baptism of fire. Kung sa mga boyfriend, this is the first kiss. Of course, ang sweldo ninyo, hindi doon ang kalatigan. But hindi din naman pwedeng sabihin na walang mangyayari sapat para kayo makaipon para sa susunod ninyong pag-aaral. Pero ngayon, bago kayo mag-asawa, malaman muna nyo kung gaano kahirap talaga ang magtrabaho. Kung gaano kahirap ang kumita ng pera. At kung paano ang maging tao sa pamamagitan ng maliit na sweldo na tatanggapin nila. Okay? Ito kasi yung mga programa na nais itulong sa inyo na pamahalang panlalawigan sa pamumuno ng ating ng gobernador. At ito rin siguro ang isang palatandaan kung paano ang pagtutulungan
ng pamahalang panlalawigan at ng ibang ahensya, lalo na sa pagkakataong ito ng DOLE, ay magkakaroon ng collaboration para sa ganun maalalayan kayo sa inyong pagtahak ng landas patungo sa pagtanda. To get old is easy. I sleep doing nothing and I will get old. But I must grow old. Alam ko kung ano yung tamang aral at proteksyon ng buhay. Alam ko kung ano ang maging tao at magpakatao. At alam ko rin kung paano makasaluhan sa kapwa. Alam ko rin kung paano maglingkod sa kumpanya at sa opisina na ating pinaglilingkuran. At alam ko rin kung paano ako makikisama sa iba pang mga mamamayan sa sangkalupaan. Tatandaan nyo, it's easy to get old, but to grow old is difficult. Yun ay mga salita ng isang matanda. Magtatrabaho ang mga kabataan sa loob ng 22 araw sa mga pangunahing tanggapan ng pamahalaan at magkakaroon ng oportunidad na maranasan ang maging isang empleyado sa isang paraan ng preparasyon sa kanilang hinaharap na kinabukasan. Randy Digma, KPSM. Susunod, panawagan ng Provincial Health Board mag-ingat sa mga sakit ngayong tag-init. 26 Caban Moriones Festival, tagumpay. At tampok po namin sa edisyong ito ang pagbati ng sambayanang Mindoreño sa patuloy na pagpupunyagi ng ama ng lalawigan para sa kapakanan ng kanyang mga kababayan. Tutok lang ang detalye ng mga balitang yan sa pagbabalik ng KPSM. Mula sa iba't ibang uri ng sakit ay lubhang mahalaga. Alamin ang mga tips kung paano makakaiwas lalo na sa mga posibleng sakit na maaaring makuha ngayong tag-init. Alamin din po natin ang mga programang ipinatupad ng ating mga manggagamot dito sa lalawigan nitong nakaraang Semana Santa. Ang detalye sa balitang tinutukan ni Randy Digma. Mag-ingat sa mga sakit na maaaring dumapo ngayong tag-init. Ito ay isa lamang sa tinalakay at paalaala ng mga dalubhasang manggagamot sa lalawigan sa isinagawang Provincial Health Board meeting sa New OMPH Conference Hall sa Santa Isabel, Calapan City noong 16 ng Abril. Layunin ng isinagawang pagpupulong na mas maisaayos pa ang mga programa at sistema ng pangkalatang kagalingang pangkalusugan ng mga mamamayan sa buong Oriental Mindoro. Pinangunahan ang pagtalakay ni Provincial Health Officer 2, Dr. Normando Ligaspi, OMPH Chief of Hospital 2, Dr. Marpeo E. Marasigan. Ilan lamang anila ang mga sumusunod na sakit na maring makuha ngayong tag-init. Ang sunburn, kung saan pinapayuhan ang publiko na huwag magbabad sa sikat ng araw mula 10 ng umaga hanggang 2 ng hapon para maiwasan ito o di kaya naman ay sa posibleng heat stroke. Upang hindi ma-heat stroke, uminom ng 8 hanggang 12 basong tubig. Ugaliin din gumamit ng sunscreen products at maglagay nito 30 minuto bago lumabas ng bahay. Ubo at sipon, kaya dapat na ugaliing magpabakuna laban sa flu at pulmonya.
Pinag-iingat din ang publiko sa pagkain ng street foods dahil sa posibilidad na mapanis ang mga ito dulot ng mainit na panahon na maring magresulta ng pagtatae at pagsusuka. Sakit sa balat na maaari namang makuha sa paliligo sa maruming tubig dagat at swimming pool at sore eyes, kung kaya pinapayuhan din ang publiko na ugaliing maghugas lagi ng kamay. Kaugnay nito sa isinagawang presentasyon ni dating DOH Representative at kasalukuyang PHO Consultant Dr. Elsa Alberto sa harap ng mga Municipal Health Officer ng Lalawigan, pinag-iingat din ang publiko sa mga sakit na dumadapo ngayon sa mga taga-Middle East na coronavirus o MERS-CoV na maring makaapekto rin sa OFW doon. Ang MERS-CoV ay tinatayang mas matindi at nakamamatay kumpara sa SARS. Sintomas nito ay kahalintulad sa trangkaso katulad ng umo, sipon, panakit ng katawan at dibdib at kuminsan ay masakit na lalamunan o pagtatae. Samantala sa pagpupulong, naging panawagan ni Dr. Marsigan sa kanyang kapwa medical doctor na kahit bakasyon, code white pa rin sila na nangangahulugan na kahit saan man sila magpunta, nakahanda pa rin silang gumanap sa tungkulin upang alalayan ang mga mamamayan. Ito anya ay alinsunod sa direktiba ni Gobernador Alfonso V. Mali Jr. at Vice Gobernador Bons Dolor na pagkakaroon ng sariling programa, ang Lakbay Buhay Alalay Serbisyo Ora mismo na binubuo ng mga manggagamot at iba pang medical personnel ng OMPH, Rojas District Hospital, Nauhan, Pinamalayan at Bulalakaw Community Hospitals. Tinalakay din sa naturang Provincial Health Board meeting ang Health Facility Enhancement Program, Local Government Performance Management System at ang Maternal Neonatal Child Healthcare and Nutrition at iba pa. Dinaluhan ang pagpupulong ng mga Municipal Health Officers sa lalawigan at iba pang konsernadong individual. Randy Digma, KPSM. Hindi lamang ang lalawigan ng Marinduque ang nagsasagawa ng Moriones Festival sa panahon ng Semana Santa. Nagsasagawa na rin ito ang lalawigan ng Oriental Mindoro na kalimitan na rin dinadayo ngayon. May ganitong masasaksihan sa mga bayan ng Nauhan, Pola, Pinamalayan, Gloria, Bansud at Bungabong. Tinutukan ng KPSM ang matagal nang isinasagawang Moriones Festival sa bayan ng Bansud, ang ika-26 na taong Kaban Moriones Festival. Tunghayan natin ang kabuuan nito sa seryeng Dito Kayo ang Bida ni Randy Digma. Dito kayo ang bida. Kayo ang bida. Ito ang mga kwentong punong-puno na masaya pangyayari sa harap at likod ng camera. Dito kayo ang bida. Dito kayo ang bida. Good day mga ka-KPSF! Muling nagbabalik ang ating Dito Kayo ang Bida upang ihatid ang 26th Annual Celebration ng Kaban Moriones Festival 2014 dito sa Bayan ng Bansud. Initiative po ito ng family ni EA Angel M. Saulong na taong-taong naghahatid ng mga papremyo sa mga Bansudenyo. Wow! Wow! Eh ano nga ba ang ating aasahan sa ating palabas ngayon? Ang naglalakihang mga Moryon. Laki katawan, laki costume, laki mukha, at laki din pa premyo. Oh, diba? Bongga! Push mo yan. Pero isa lang ang kalang target, si Boy Liet. Dahil may stiff neck si Kuya, balisa daw siya. Aray! 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 Nako! Pero di pa rin nagpaawat, talagang nagpakitang gilas. Eh si Madam Fe, curious, nilapitan ng isa para sa interview. Nako po, di ata nagkaunawaan. Delikado madam, ilag ka, mainit ata ulo ni Kuya. Pansin-pansin naman itong si Manong Morion. Hindi nagtagal ang performance. You know, exit agad. Tawag daw kasi siya ni Mrs. Naka, lagot! Itong
isang ito, bonggang-bongga daw kasuotan. Si Liz Oy daw kasi kanyang fashion kasutan. Siya, ang bida dito si Boy Liit, si Lunghino. Nagpasiklab hawak ang tungkod niyang mahiwaga at nagpahara-hara. Lumabas ang matapang na Murion. Nako, lagot ka. Andyan na sila. O diba, kanya-kanya ng diskarte at eksena. Maya-maya lang, instant pera na. Katunayan, si EA Saulong, handang-handa nang ipagkalob sa inyo mga papremyo dito sa Makasaysayan at Tangtong Moriones Festival. Yay! Congratulations! Oops! Huwag muna kayong umalis dahil di pa tapos. Highlighting kasi sa ating episode ang talented na si Carice. You know, go Carice, go! So, ngayon, pwede na rin tayo mag-exit. Sa ngalan ng aming news team, ako po si Randy Lima, nagsasabing dito sa KPSM, kayo ang bida! Sa buhay ng tao, masusukat ang mga tunay na kaibigan hindi lamang sa panahon ng kaginhawahan at kasaganaan, kundi sa anumang estado ng mga pangyayari sa buhay. Ang mga taong sumusuporta sa ating mga adhikain ay nakadepende sa pakikisama at pakikitungo natin sa kapwa. Wika nga kung mayroon man tinatawag na bad karma, mayroon ding good karma, kung saan lahat ng magagandang ginawa natin, bumabalik din sa atin. Kung paano nakadepende sa ating mga pagsisikap ang ating kapwa, gayon din naman, maaasahan natin silang palaging nakasuporta sa ating mga adhikain. Tulad na lamang ng taong ito, kilala sa pagiging masa, makadiyos at makatao. Lapat kong makisama, walang halong pagkukunwari. Kung ano siya sa harap ng maraming tao, gayon din ang inyong makakaharap kapag kayo na lamang ang magkausap. Walang mayaman, walang mahirap. Sa lahat ng kanyang gawain, sa bawat sandali ng kanyang paglilingkod, ang kapakanan ng nakararaming Mindoreño ang laging isinasaalang-alang. May paninindigan, sa paraang alam niyang tama at naaayon sa umiiral na batas. Kaya mag-ayos pa rin kayo kasi anytime pwede kayong tanggalin. Masasabing sa mga ipinatutupad niyang pulisiya ngayon sa lalawigan, pangunahin na sa Kapitolyo. Siya ang naging leader ng lalawigan na nagpakita ng political will na matatawag upang maitama ang mga maling nakasanayan na at magkakaroon ng magandang legasiya sa pamumuno sa lalawigan. Ang simple at masayahing leader ng lalawigan na nagdiriwang ngayon ng ika-59 na kaarawan ay binabati ngayon ng iba't ibang sektor ng mga Mindoreño. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Hi po, Go Boy Umali. Happy birthday po. Maraming pong salamat sa lahat ng mga tulong na ginagawa niyo po dito sa lalo-lalo na po sa Calapan. And syempre po, sana po mas lalo niya po kami matulungan, lalo-lalo na po katulad namin mga kabataan. Thank you po. Happy birthday po. Thank you. Happy birthday! Happy birthday, Governor Umali! More blessing! Happy birthday, Governor Umali! Binabati ko po kayo. Kasama po ang lahat ng aking kabarangay ng maligayang kaarawan ngayong April 29. Sana po ay darating pa ang magandang mahabang taon na kami inyong kasama at matulungan dito sa aming barangay. Sana ay maganda ang inyong kalusugan, magiging maganda ang inyong kalusugan habang buhay para po tayo po ay magkasama ng habang buhay rin po lahat po ng
pamayanan, taga-pamayanan Barangay Balatasan, kami po ay bumabati sa inyong kaarawan. Happy birthday ko from Miskan Calapan City Campus! Yay! Mula sa Pilipinas na high school, happy birthday, Governor Boy Umali! We love you! Mula sa Provincial Treasurer's Office, happy birthday, Governor Umali! Happy birthday to you! Yay! Happy birthday, Mula sa Official Provincial Accountant, happy birthday, Governor Umali! Happy birthday, Gov! Long na! Happy birthday, Gov! Ikaw ang taas ng Manila! You're the best! Sa ngalan po ng Oriental Mindoro Media Club, ang inyong pong lingkod bilang Pangulo, ay bumabati po ng isang maligayang kaarawan sa ating mahal na Gobernador Alfonso Umali Jr. Naway patuloy po kayong bigyan ng lakas ng pangangatawan ng ahal ng Panginoon upang patuloy pong mapaglingkuran nyo ang ating mahal na lalawigan ng Oriental Mindoro. Sa pangalan po ng aking pamilya at bilang Pangulo po ng Oriental Mindoro Press Club at Direktor ng Captain Press Corps, Governor, hangad po namin ang lakas ng iyong katawan upang ang lahat ng mga kailangan ng ating probinsya sa iyong administrasyon may pagkaloob mo at bigyan ka ng maraming kaarawan pa upang may pagpatuloy natin ang ating pakikipag-ugnayan sa mamamayan ng Oriental Mindoro ngayon at magpakailanman. Hangad namin ang iyong kalakasan, tagumpay para sa ikaunlad ng lalawigang Oriental Mindoro. Mula po sa mga membro at opisyales ng Capitol Press Corps ay bumabati po kami ng isang maligayang kaarawan sa ating gobernador. Alam po namin na si gobernador ay isang totoong tao dahil naranasan namin sa CPC o itong Capitol Press Corps, yung pagbibigay niya ng importansya sa mga mamamahayag dito sa Mindoro, pero at the same time ay pinapanatili na malaya o independent ang mga miyembro nito. Muli po, happy birthday po, Governor. Our good Governor, ang ating masipag at mabait na Gobernador, isang maligayang bati sa inyo pong arawan. More power, sir! Happy birthday! Happy birthday! We wish you very good health and more blessings. Marami ka pang magagawang mabuting bagay dito sa ating lalawigan ng Mindoro. Sana humaba pa yung happy birthday again. Bumabati sa iyo na sa iyong karawan at ang masasabi ko lang talaga dito sa nangyayari, you can a governor, public servant, administrator, masasabi ko lang ngayon na birthday mo, nagpapatunay na ikaw ay mas matanda talaga sa akin kahit anong gawin mo. Happy birthday sa iyo and more power. Sa ating pong mga kabayan dito sa Oriental Mindoro ay talaga pong kami nagpapasalamat at sana po magkaroon po kayo ng mas marami pang kaarawan. Gov, Kuya Boy, maligayang kaarawan sa iyo at sana'y mas marami ka pang kaarawang dumating nang sa ganun ay mas marami ka pang matulungan. Hindi lamang sa mga kababayan mo dito sa Silangang Mindoro, ganun na rin sa buong Pilipinas. At bilang sa narating mo ngayon, bilang presidente ng lahat gobernador sa buong Pilipinas, kami dito sa lungsod ng Calapan ay ipinagmamalaki ka namin, kasama ka namin. At kami nagpapasalamat sa lahat ng iyong suporta at sa lahat ng iyong tulong, lalong-lalo na dito sa lungsod ng Calapan. Muli, Gov, Kuya Boy, maligayang kaarawan sa iyo at more power. Happy birthday! In behalf of Calapan, Oriental Mindoro District Engineering Office of DPWH, we are greeting you a happy birthday, Governor Alfonso Umali. Thank you for the cooperation
and help you give us on our infrastructure development of this province. Gov, happy birthday po sa inyo. Maligayang bati sa inyong pagsilang sa araw na ito. Hindi ko po alam na kayo ay 39 years old na pala. So, pero hindi naman mas mukhang bata pa po kayo dun. So, I hope that you have more years to come and that you're able to provide more service to the people of Oriental Mindoro. So, happy birthday po sa inyo. In your 59th birthday, I wish you the best of health. Gov, sana'y bumuhos pa ang mga biyayang hinahakot mo para sa Oriental Mindoro. Happy birthday po, Gov. Wishing you good health and more blessings to come. Sana po ay patuloy kayong biyayaan ng magandang pangatawan at kalusugan para po patuloy na matulungan natin ang mga taga Mindoro. Sa'yo, mahal naming gobernador, ang isang taus-pusong pagbati sampo ng aking pamilya na isang maligayang kaarawan. And may you have many more birthdays to come. And may God bless and God guide you always. Oh, happy birthday. May you be blessed with longer life, good health, kasi sobrang busy mong tao. Sana matupad pa ang mga natitira mong pangarap sa buhay. And may you be blessed with success, good luck, and more happiness. Happy birthday, Gov! Sa ngalan po ng mga kawani ng Provincial Engineer's Office, kami po ay bumabati ng isang maligayang karawan sa inyo, minamahal naming gobernador. Alisabay po nito ang aming dalangin na naway bigyan pa kayo ng malakas na pangatawan, sapat na talino upang ang ating mga sinumulang proyekto ay matapos at magandang pa. Tuksahan ninyo na kami lahat ang aming walang sawang pagsuporta sa lahat ng inyong mga adhikain para sa ikaunlad ng ating lalawigan at ng mga tao na dito ay naninirahan. Gov, happy birthday po. At yung lagi ko pong wish sa inyo tuwing birthday nyo, good health po. Dahil napaka-importante po na dapat kayo laging malakas. At sana po mas madami pa kayo matulungang mga kababayan natin at matugunan ang mga pangangailangan ng ating mga kababayan. At nararamdaman ko naman po ng ating mga kababayan ay na-appreciate naman po ang mga ginagawa nyo dito sa Oriental Mindoro. Again, Gov, happy birthday po. Sana po maging malusog pa kayo at saka magkaroon pa ng maraming time para sa pamilya, para sa mga kaibigan, para sa inyong sarili. And we wish you good health, good life, para mas maraming pa po kayong matulungan. Happy birthday! Sa dakilang araw na ito ay buong puso kong ipinaabot sa ating gobernador ang aking taus-pusong pagbati sa kanyang kaarawan. Nawa ay patuloy na biyayaan siya ng Panginoon ng lakas ng katawan, talino at sipag upang patuloy niyang maiangat ang ating lalawigan sa kinatatayuan ito ngayon. Wala siguro akong maisusukli o may papalit sa pagtitiwalag ito, kundi ang isang matapat na paglilingkod na kahit papaano ay maging kabahagi ako sa pagtuklas niya ng mga paraan at paghabol sa mga pangarap para higit na mapaunlad ang ating lalawigan. Sumasama ako sa kanyang mithiin na gawin nating mas kaiga-igaya at maganda ang ating lalawigan para sa mga darating na tao kung sakaling wala na tayo rito. Go! Happy birthday! Go! Happy birthday! Your life is a gift from God to humanity. Nagpapasalamat po ako sa pagkalay very fortunate to be part of your successful journey on earth. Magkasama natin itataguyod ang kapakanan ng ating lalawigan ng magkasangga, magkakampi at magkaingatang.
the father of Batasang Panlalawigan, let me say thank you because your life has touched so many lives. Once again, Dog, happy birthday. Mahal kita, mahal ka sa dunia pa yan. Kung napakagandang lalaking punong lalawigan, ang bayan po ng Lauhan sa pangunguna ng inyong gwapong Mayor Mark Navarro Marcos, ay bumabati sa po ng aking mga kababayan ng maligayang kaarawan po sa inyo. Mabuhay po kayo at sana'y humaba pa ang buhay ng aming masipag na punong lalawigan. Happy birthday po, sir. Ang bayan ng Victoria na Silangang Oriental Mindoro ay bumabati sa inyo ng ika-59 na kaarawan sa ating bayan po. At sa panunungkulan ninyo, yung ating mga ginawang programa, ipinagawang programa dito sa ating bayan ay patuloy na nakikita at naipapaprograma ng ating bayan, ng ating probinsya. Yung inyong pamumuno sa buong Pangulo ng buong Liga, ng buong Pilipinas ay patuloy pa rin kayo pinagtalwalaan at kinyahaw. Napakita rin ng taga Mindoro na yung pagkakaisa ng mga namumuno ng bayan ng Victoria, bayan ng probinsya, lahat ng mga mayors at mga namumuno dito sa aming bayan ay nagkakaisa sa pagsuporta sa inyo at maganda ang ugnayan at walang banggaan. Happy birthday, Gov. Alam ko po, sobrang busy ninyo. Ang wish ko po sa inyo, sana ingatan niyo po yung inyong kalusugan at sana po magtuloy-tuloy po ang ating pong naisin para po sa ating probinsya na maging maayos po. At alam ko po na we were on the right track na bilang aming punong panlalawigan. Binabati ko ang ating ama ng lalawigan, si Governor Alfonso B. Umali. At sana lumawig pa ang kanyang buhay upang maipagpatuloy niya ang kanyang paglilingkod sa bayan. Happy birthday, Gov! Alam po naman namin na wala kayong ibang hinahangad para sa inyong birthday kundi ang isang malusog, masaya at ligtas na pamilya, wisdom para sa pamamahala ninyo ng lalawigan at malusog na pangatawan para sa inyong sarili. Nawa po sa pagsapit ng inyong kaarawan na ito ay ibigay sa inyo ng Panginoon ang mga biyayang yan at kami pong lahat ng nasa Mansala ay kaming mga Mansalenyo ay kaisa ninyo sa pag-asam na makamtan ninyo ang mga hinahangad ninyong regalo para sa inyong birthday. Alam naman namin na wala kayong hinahangad na kapalit para sa inyong hard work, sa inyong dedication at inyong passion in serving the people of Mindoro. Isang maligayang pagbati ng kaarawan para sa ama ng lalawigan at sa aking pangalawang ama. Ang buong LGU po ng Bako ay nagpapaabot ng kanyang pagbati ng isang malusog at malakas na kaarawan. Ninong, Governor, good luck sa pagdating mo sa iyong tamang edad. Happy birthday lang ang masasabi namin at more power. Sana po ay marami ka pang madalang biyaya sa Oriental Mindoro. Sa amin pong minamahal na Gobernador Umali, bumabati po ang sambayanan ng Municipality of Bako sa inyong kaarawan. Alam po namin na ang inyong mga ginagawa ay para sa ating lahat, para sa ating bayan. At umasa po kami at nananalangin na sana po bigyan pa tayo ng mahabang buhay upang ang paglilingkod ninyo sa ating mga kababayan ay inyong mapagpatuloy. Sa aking personal po, Ray Marco po. Ang mga taga-Bulalakaw, mga kabayan ng Bulalakaw, kami po ay bumabati na maligayang kaarawan sa ating masipag, galing na Gobernador Alfonso B. Umali. Sa ngalan po ng pamahalang bayan ng Bansod sa pamumuno ng ilang pamamayan, Mayor Ronnie Morada, ako po at ang aking mga kasama at ang pamilya ay taos pusong bumabati sa ating ating Gobernador na isang happy birthday. Sabay ang panalangin na sana'y sa pamamagitan niya at sa pagtutulungan ng mga mayan at ng mga mayors ng Oriental Mindoro ay lalo pang masigit na unlad ang ating bayan. Muli po, Gov, sana magkaroon ka pa ng maraming kaarawan at bigyan ng maayos at may kababaang loob upang pagpatuloy mo ang paglilingkod sa lalawigan ng Silangang Mindoro, partikular na sa bayan ng Bansod na kung saan ang bayan ng Bansod ay masasabi nating tunay na sumusuporta sa iyo. So muli, isang magandang hapon at sana
Pagpalain ka ng mahal na Panginoon Diyos. Happy birthday ulit po. Una po sa lahat ay hayaan po ninyong ipabatid po natin ang ating mainit at matamis na pagbati po sa ating kagalang-galang at pinamahal na Gobernador ng lalawigan ng Silangang Mindoro, kay Governor Boy Umali. Ang aming pong pagbati ng maligayang kaarawan po sa inyo at naway sabitin po kayo ng marami pang kaarawan, malakas at magandang kalusugan at higit po ninyong mapaglingkuran ang ating pong lalawigan at ang iba pa pong mga ahensya na inyong pinamumunuan. For in behalf of the people of Puerto Galera, as their municipal mayor and as the new LFP President, binabati po namin kayo at sana po ay maging masaya kayo at maging maligaya po kayo sa inyong kaarawan. Okay. To Governor Boy Umali, happy birthday. As I always call you, at alam ng marami, Kuya Boy, maligayang bati sa iyong kaarawan. No? As you mentioned to me, wala dapat celebration, but just the same, hindi naman pwedeng lumampas ng taon nang hindi nagsiselebra ng pinakamahalagang araw ng ating buhay. On this great day of yours, I have only these wishes. Number one, may you continue to grow old and be happy with your family as a loving husband to Ate Susan and as a caring father to your children. Number two, may you continue to lead the province of Oriental Mindoro with good wisdom. And during your tenure, mas lalo pang sumipa ang kaunlaran ng ating lalawigan. Pangatlo, may you continue to bring good pride for the province of Oriental Mindoro. First, as the governor of all governors of the province, of all provinces. Ano pa bang sasabihin ko sa iyo? You have all the lack of all of anything that life can bring to you. Lahat ng palad ay nasa iyo na. May you continue to touch other people's lives. I will always remember those things that you have done for me. Na ako ngayon ay bilang kongresista, I will always be proud that I have been with you as a political ally and a friend. At ang pwede ko lang sigurong igante ay bilang kapartner mo. Many of course will be loyal to you, but I will always be one of your loyal partners in bringing great pride and assistance and hopefully to bring this province to greater heights. Ang iyong kapartner bumabati muli ng maligayang kaarawan at malusog na pangangatawan at mas marami pang blessing sa politika para sa ating probinsya ang hatid po ng iyong kapartner para maiba naman. Happy birthday, Kuya Boy! Paring Boy. Paring Boy. Simula ng ikay, maging naman ang lalawigan, pagbabago, ang ibo'y sumisikat sa mga programa, proyektong ipinatutupad. Kami naman sa iyong laging nakaalalay, handa kami kumilos
asenso. Mula playa hanggang sa kabundukan, itong program inyong pinagunahan sa kalusugan, gustusan ng ugat palikuran. Mga programa kontra kahirapan, ibinababa. Free services ng Kapitolyo, hinanda na rin, retirable sa pag-asenso. Mag-ibang sektor iyong tinulungan, mula kabataan hanggang katandaan. Turismo ng Mindoro, pagkangal iyong pinangunahan. Isa lang ang hilingan sa'yo, Panginoon. Oh, isa lang. Isa lang ang hilingan sa'yo, Panginoon. Oh, isa lang. Katawan, ingatan ng iyong katawan. Katawan, ingatan ng iyong And our quote for the day, the name of the Lord is strong tower. The righteous run to it and are safe. At yan po ang kalipunan ng mga balitang tinipon ng Provincial Information Office. Ngayon po ang edisyong ito ng KPSM ay mapakikinggan na rin sa iba't ibang radio station sa lalawigan. Sa mga hindi nakapanood ng aming programa ngayon, i-type lang sa YouTube ang Kapitolyo KPSM upang mapanood ang edisyong ito. Ang KPSM ay meron ding Facebook account. Mag-log on lamang at i-type ang Oriental Mindoro Kapitolyo para sa mamamayan. Ako po muli si Fea Aquilizan de Leon sa ngalan ng kapamilya ng KPSM at kabuuan ng pamahalaang panlalawigan. Sa simpleng pagdiriwang ng kaarawan ng Ama ng Lalawigan, hangad namin ang tuloy-tuloy na pakikiisa at pakikipagtulungan ng sambayan ng Mindoreño upang manatiling maunlad, ligtas at matiwasay ang ating lalawigan.